Hello guys, ngayong araw i-change oil natin ng ating sasakyan, Toyota Alban Cruiser 2025. So yung mga mahilig mag DIY dyan, ito gawin natin. Bali yung before kayo mag change oil ng sasakyan nyo, first tingnan nyo yung manual ng sasakyan ninyo kung tama yung parts na gagamitin nyo sa filter, anong size, tsaka yung recommendation ng Toyota na kung anong klaseng oil ang dapat nyong gamitin, tulad ng ang sasakyan ko ito hybrid. So nakalagay din dito fully synthetic. Pag sinabing fully synthetic, 10,000 km yan. So ito yung recommendation ng Toyota 0W20. Ngayon itong ang Urban Cruiser na to 2025 2026, ang niya ang 3.2 liters ang kailangan natin lagay sa loob na oil. So gagamit tayo ng ratchet para bilis, tapos extension para dito sa dito sa sa range. Itong range na to, ang size niya ay ayun, 14, size 14. So size 14 ang filter natin. Ito pwede natin gamitin din to pag mahirapan na makuha yung nut doon sa oil, para sa oil ng crankcase oil. Okay, tanggalin muna natin yung nut para i-drain natin yung langis. Ito guys, hirap yung hindi na ako mag-jack kasi kaya naman eh. Yan yung nut natin. Tapos ito yung filter. So tanggalin muna yung nut, i-drain ng langis. Pag na-drain na yung langis, pag natanggal mo yan, tanggalin mo rin yung takip dun sa makina sa taas para mabilis yung pagdaloy ng langis. Pagka natanggal na, dumaloy na yung langis dito, tsaka matanggalin yung pag naubos na yung langis dito, tanggalin mo na yung filter. Yan, kumuhawakin mo na. Yan, saglit lang, easy lang pagkatanggal ng langis. Sorry na. Medyo mahitin pa. Kasi galing ko rin red sana. So maganda may gloves kayo guys. Minsan kasi mga iba ayaw nila rin mag gloves. Mas komportable sila walang gloves. Yan, lumaloy na yung langis. Tapos guys, pag natanggal mo na yung doon, yung nut dun sa ilalim, magas na yung langis. Yung tanggalin mo yung takip dito para mas mabilis yung pagdaloy ng langis. Okay. Pag yung makina guys ay lagi nyo pinapalitan, makikita nyo dito pa lang sa taas malinis yan. Malinis. So kung ang tao ay nagtitipid, tamad mag-change ng langis, dito pala makikita nyo na yung loob ng makina nyo. Okay. Guys, ito tumulo na yung oil. Tapos ito, ibabalik ko muna itong nut, tapos tanggalin natin yung filter. Okay, let's go. Ayaw, di ma! Ito yung pangtanggal natin ng filter guys.
guys, yung filter, tingnan mo kung yung nabili mo bago at saka yung luma, parehas yung number. So yung dulo 415, 415 it means bago, same yung size ng filter, kasi importante yun para dito sa o-ring ng ano, ngipin niya, gilid, parehas yung laki. Okay, ngayon ibabalik na natin to. Siyempre pag nagbalik ka ng lagay ka ng bago, linisan mo muna yung gilid ng ano, yung doon, linisan mo ng tissue para pag may bato-bato hindi maka-apekto yun sa gilid ng ano, ng o-ring dito, masisira. Kaya naglo-loose thread yung nut natin guys, kasi yung ibang tao pag nagbabalik ng nut hindi naglilinis, so yung mga bato-bato na yun akala mo mahigpit na yun, pala hindi. Naglo-loose thread yung ano, yung nut. Ngayon ibabalik na natin to. Let's go. Balik tayo ulit sa loob. Tissue guys. Mas maganda yung minsan tayo kitchen oil ng ating mga sasakyan kung hindi tayo busy, kasi nahalagaan natin maayos. Hindi ko naman sinasabi na ano, hindi maayos yung mga gumagawa iba, pero para sa akin lang iba kasi pag ikaw gumagawa ng sarili mong gamit. Ayan, ipitan na natin itong nut dito, sa garaduhin natin magpit na ang nut. Ito, kalimutan mo, magbuhos ka doon tapos ng oil, dinigpit. Ayan. Okay, so hindi ko nalalagyan na ng grasa to kasi may grasa na siya. Ito lang, may lagyan na, mayroon na siya. Dapat nilalagyan to ng grasa mo ng gilid dito para hindi mag-leak daw, pagkapigil ng leak nya. So may grasa naman yan, balik na natin. Kamay lang guys, pag bago filter, okay na yan, kamay lang. Kailangan nagpitan pa ng tools, kamay mo lang yan. Wag nga, okay na yan pag pas maganda rin kung ano, tulad yan pag naramdaman mo na parang hindi siya, kulang pa, mas maganda rin na siguraduhin gamitin mo ulit ng tools. Pero minsan ginagamit ko, hindi na ako hindi ko na inigpitan ng tools. Pero pag magbigpit ka nito pala, yung tama lang, hindi yung sagad na sagad, para pag nag-ano ka ulit hindi ka mahirapan din. Ayan, pwede na yan. Okay, nagpit na yung nut, nagpit na yung filter. Ngayon ibubuhos na natin yung oil. Let's go. Ngayon guys, na higpitan na natin yung filter at saka yung nut. Kailangan guys, pag gumamit kayo ng oil, personal sasakyan nyo naman, gamitan nyo ng magandang oil, langis. Kasi pag ang oil ay maganda yan, kahit yung makinang mainit na mainit yung long distance mo, medyo hindi basta-basta iniitin yung langis mo. Tsaka ano, yung naman ito from virgin base oil pa. Sige daw, parang gusto ko pagpreto tuloy. Pwede siguro ito magpreto guys, kasi grabe yung pangalan eh, from virgin oil daw. Okay, dapat ito may ano eh, may hawyungan. Dapat mayroon kayong gagamitin na sana yung pangan. Funnel. Parang ano ba yung tawag doon? Ha? Funnel. Tabo. Pero ito, malaki kasi ang space dito. So kaya ko siyang ipasok yung bote sa loob. Malaki kasi ang space niya. So comfortable lang din naman ako.
kayang kaya. Yan. Mas maganda pag nagbubuhos kayo ng oil para dito sa engine, iwasan yung mayroong tumulo. Kasi minsan yan, pag may tumulo ay magdudumi yung engine mo pag nalikabukan yung tulo na yun. Diba? Mahirap magpalinis ng engine. Mas maganda yung ingatan mo tumulo. Yan. Klaseng ano to, kasi hybrid to eh. Kasi ang sasakyan na to guys, na urban cruiser na to, ito yung bagong modelo ngayon ng Toyota na may battery. Actually nice siya kasi sa mahal ng gas ngayon, malaking tipid niya. Lalo na sa Pilipinas ang ganito. Yung mga nagsasabi na ano, madali lang masira yung may battery, kayo mga ano dyan, kayo maniwala. Yung Camry nga na sinakyan ko isang araw, 2019 model pa, pinangtataksi yun dito sa Riyadh. Hanggang ngayon naman wala naman siya reklamo eh. Kasi yung tinanong ko siya kung masasabi ko may hybrid na battery, sabi niya okay lang kasi matipid eh, laki nang na-receive niya. Kasi ang battery na ganito, according sa observation ko, kapag malapit na maubos yung ano, yung gasoline mo, parang mas lalo niya titipirin. Ang kakainin niya yung battery, hindi yung gas mo. So ang ano, ang layo pa ng matakbo mo ng 1 liter. Siguraduhin nyo lang, maglagay kayo ng langis ay base doon sa manual. Kasi pag sumubra yung langis na ilagay nyo yan, ako ano yung makina, parang mabibilaukan siya na mawalan ng power. Ayan. Plus 3.5 liters. Meron yan ano guys, hindi yan 3 liters kalahati lang yung isa na yan. 3.2 pala, sorry. May yung kalahati kasi dati yan, ginamit ko na yan. First change oil. So yung sasakyan natin, pangalawang change oil ko pa lang to. Siyempre ako nang gumagawa kasi pag dinadala sa kasa, ang laki ng babayaran guys. Almost 1,000 real ang bayad mo dun sa kanila. So nagmamonthly ka pa, magastos ka pa sa maintenance nila. Eh wala namang gagawin sila kung hindi ano lang eh, kung hindi change oil lang. Eh kung may knowledge ka naman sa sasakyan, naman dapat mong gawin, at hindi ikaw ang gagawa. Bili ka ng coolant na original. So tingnan mo, pag kulang ng coolant, dagdagan mo pag change oil ka. Tapos ngayon yung filter, oil filter, linisan mo. Ito guys, balik ko na yung takip niya dito. Itong takip na to kailangan linisan mo rin, check mo lagi. Balik na natin to, baka matuluan pa ng laway ko yung engine ko. Tapos ito guys, importante rin to, lagi nyo itong i-check. Ito ang air filter engine. Dahil pag hindi nyo ito nilinisan, nagdudulot din ito ng ano, ng pagka ano ba ng ano, ng air filter, air flow. Pag madumi na tong air flow na to, minsan nawawalan ng ano ng hatak yung makina, yun pala madumi na. Eh bakit? Kasi dito nang gagaling yung air filter mo, hindi mo nilinisan, hindi ka nagpapalit. Ngayon, kita ko naman yung filter ko malinis. Kasi nga, ano to bagong bago. Tsaka isang araw inanginan ko na to. Tsaka pag ano yung nainis ako guys, pag ano, papalit ako ng sa ano, sa mga
sa company. Pag ano yung ginagalaw nila tong ano na to, itong area ng oil filter na to, minsan namabasag yung gilid na to eh. Hindi nila sinisintadado mabuti bago nila pasok itong ano na to. Nainis ako ng ganun, hindi na iningatan mo yung gamit. Kasi pag nabungal na yan, pangit na, magkakaroon na yan ng singaw dito. Yun lang. Startin natin ng ano lang, 10 seconds. Tapos check natin yung langis kung okay, yung sukat. Yun lang. Check ko yung walang tumatagas. Pala nasa labas. Reklamo. Okay na tayo. Inandal ko na. Okay na yung langis natin. Chinik ko na, okay naman yung sukat niya. So okay, see you next DIY. Thank you.